Hallelujah. Thank you, Jesus. We just want you, Jesus, in our life. Hallelujah. More than a nice melody, more than the sweetest of words, this is the love I have found, and in this love I have found, I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. Sing, I just want you. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. The love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all my sin. All of my sin. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Sing, I just want you, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There is
you, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Let's sing, I just want you. I just want you, Jesus. We just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Oh, we just want you, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. For the last time, sing, I just want you, Jesus. I just want you, Jesus. Yes, Lord. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Oh, we just want you, Jesus. We want you in our life, Lord. Take absolute control in our life. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise your name, Lord. We glorify you in this place, Lord. We lifted high your name. Holy Spirit, we thank you for your move in this place, Ama. Maraming salamat, Lord, sapagkat kasama ka namin sa lugar na ito, Lord. We thank you for this another, Father God, another day, another Sunday, Father God, another series, Lord. Maraming salamat sa paggabay mo, Lord, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord, na hindi mo kami pinabayaan, Lord. Hindi mo kami iniwan, Lord, sa aming mga buhay, Lord. And as we start this new series, alam po namin, Panginoon, na kayo ang siyang kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Sabi niyo nga po sa inyong salita, Lord, for we know the plans you have for us, Father God. Plan to prosper and not to harm us. As patuloy, Father God, bless our life, Father God. Bless us with your anointing, Lord. Bless us with your power, Lord. Sa mga salita na mayahayag ngayon sa lugar na ito, alam po namin na magagamit namin ito para sa inyong kaharian, Lord. Use us mightily for your kingdom expansion, Lord. Use us mightily, Lord, to make disciples, Father God, para palawakin ang kaharian mo sa mundo, Father God. Maraming salamat, Lord, sa mga plano mo sa aming mga buhay, Lord. Let your anointing flow. Let your will be done in our lives. Hindi ang mga plano namin, Father God, kundi ang plano mo, Lord, sa oras na ito. Ama, maraming salamat, Lord, sapagkat hindi mo kami iniwan, Lord, yung mga plano na meron ka sa buhay ng bawat sa amin. At Lord, alam namin, hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi namin natatanggap yung mga portion namin, Lord. Hindi namin natatanggap, Father God, at hindi namin na ibibigay yung the best na papuri para sa inyo, Lord. Maraming salamat. Hora bababakhandere besikayara babakhandere besikayara. Hora bababakhandere besikayara bababakhandere besikayara. Yara rara babakhandere besikayara bababakhandere besikayara. Hora bababakhandere besikayara bababakhandere besikayara babakhandera. Yara bakhandere besikayara. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. Let your fire fall in this place. Let your anointing flow, Lord. Hora baba bakhandere besikayara. Hora bakhandere besikayara baba. Yara rara. Maraming salamat, Lord. Ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Good morning, young people! Ay, Good madala ako boses. Ayan, good morning! Good morning! Ay, medyo kumain ata Kaya sila nga. ngayon. Sana all. Oy, ako din. Ay, so, I'm so happy and glad to see you all here today. Amen? Amen. And super nakaka-bless na makita ulit kayo. Amen. Masaya kami na nandito kayo ulit mga ka-GTs. Amen? Amen. So, baka sabi naman sa katabi mo, na-miss kita. Na-miss kita. Or pwede ding, I'm missing you so so much. much. Amen. Nagbabalik. Nagpabalik na eh. Ayan. Kuya Dar, may papagawa ko sa'yo. Ano yun siya? Bilang ka nga. Pabalik. 3, 2, 3, 2, 1. 1. Oh. Tapos, Ano meron sa 1? ano ba? Ano bang meron sa 1? Alam mo yan. Ano yun? Alam mo yan. Ano nga yun? O, kayo ba alam nyo ano meron sa 1? Alam nyo. Ano meron sa 1? Di ba may nakita kayong post sa Facebook na may nakalagay 1 tapos hulaan nyo, habe, di ba? So, ano nga ba yun, Kuya Dor? Anong meron sa 1? Baka first week. Anong first week? Anong first April week? ngayon, di ba? Oo, First week nga, of April Sunday. ngayon. Di ba? Inaaway ako nito. Hindi, meron pa kasi. Bukod Ano doon, nga anong yun? first week? Alam ko naman na first week ngayon, pero meron pa. Ano ba yun? Ano yun? Basta first week ng Sunday ng April. Ang kulit mo Hindi, meron pa. Bukod doon, meron pa. O baka may series. Uy! Oh, Meron. baka meron nga. Baka nga. Oh, sabay tayong dalawa. Oh, ready ka na? Oo. Tingnan natin kung tama ka. Oh, ready? 1, 2, 3, go. First First week Sunday ng ng April. new series. Mali ka. Ikaw yung mali. Ay, bala ka Ay, dyan. mali. Okay na. Huwag ka nang ano. Ito na, tama Kung na kunwari talaga lang to. siya, alam niyo talaga yun. O, game na. Okay na. Oh, ready? 1, 2, 3, go. Today, this is our first week of our youth series entitled #1. Ayan. So, ano yung main verse natin? Sino nakakita sa post ng ating series? Magtaas kayo ng Ay, kamay, bawal hindi nyo tingnan ata yan. nakita. Ngayon nyo palang nakita. Amen. So, basahin mo yan, Kuya Dor. Anong main verse natin? Ang sabi dito sa Matthew 28, verse 18 to 20. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Amen. And sinasabi dito sa verse, go and make disciples sa lahat ng mga bansa. And ang sabi sa caption sa ating mismong series na pinost, that our journey with our ones is not just a casual endeavor, but one that is charged by the very command of our Lord. Amen. That we have one vision, One calling one family, and one purpose. and we are called to make disciples. Amen. And because when we decide to follow Jesus, our purpose and our calling is to make what? Disciples. Disciples. Amen. And siya, dahil dyan, meron din tayong one picture. Amen. Okay, Nakasama magpipicture kayong tayo lahat. ngayon. Okay. Ayan. Okay. Pwede bang magtayo muna yung nandito sa gilid? Tapos punta tayo. Oo, dali. Picture magpipicture tayong lahat. Tayo, dali. Oh. Magpopo. Ano? 0.5 tayo. 0.5. Sino nagsabi ng 5.0? Ayan, dali. Tara, game. Ready? Oh, compress. Sige, compress. Yan. Ayan. Kita naman siguro sa ano niya, 5.0 mo, no? Oh, tignan natin. Ayan. Doon sa kaunti dito. Kita yan. Kita yan. Oh, ready? Yan. Ready. 1, 2, One, 3. Say one. 1. Say one again. Ayan. Nakakaupo Hindi na. lang siya 1, marami siya. Ay, sorry po. Amen. And of course, we also want to congratulate those kajitas natin na nakipag-participate ng water baptism last Sunday. Amen? Amen. At nakaka-bless
no, ang ating mga ka-Jesus. And truly, that the old has gone. Wala na yung dating pagkatao natin. Amen? Dahil isa na tayong bagong nilalang. Napalitan na tayo ng bago. Amen? So, i-shoutout mo naman yan, Kuya Dor. Yes, shout out kay Jessica, Jeric, Gia, Jasper, Jeneline, JC Pacho, Jerilyn, Gian, Jared, Harvey, Janet, Nico, Vince, Harzel, Haryan, and Aisel. Congratulations sa inyong lahat, mga ka-GTS. Wow, may pantahan na siya. Di nyo kaya. Paano ulit? Paano ulit? Congratulations sa inyong lahat. Oh, diba? Di mo kaya. Amen. So, congratulations sa inyong lahat. Palakpakan naman natin sila. Palakpakan natin Amen. sila. Amen. And a brief announcement sa lahat ng mga kasama sa Equipping and Training with Pastor Nobo. Ngayon na ang start ng ating training sa lahat ng lahat ng kasama. May iwan muna tayo dito. At meron tayong free lunch mamaya. So, see you all later, guys, sa mga kasama sa Equipping and Training with Pastor Nobo. So ayan, Amen. wag na natin patagalin pa. Let's proceed to our communion. Let's call on Pastor John Reb Macapagal. Sige, kindly, where are the ushers? Kindly bring all the communion elements here in front, please, as we have our Santa Cena. Sige, tumayo tayong lahat. Hallelujah. Sige, manatili tayo sa presence ng Lord as we have our communion. Sige, manatili tayo sa presence ng Lord. This is one of the mandates of God that was given unto man, na patuloy natin sa pamamagitan ng pag-inom ng saro at pagkain ng tinapay, patuloy nating maalala ang ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God. Then He broke it and placed it and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes." Let us pray. Yes, Lord, hallelujah. Father, in the name of Jesus, salamat, Panginoon, sa iyong katawan na nabugbog na sugatan para sa amin. Salamat, Panginoon, sa tinapay na ito, na Lord God, we had been restored and we had been redeemed, O God, because of your body that was pierced, that was been beaten up in the cross of Calvary. And Lord, as we partake this, Panginoon, patuloy namin we declare restoration, reconciliation in the name of Jesus. Thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Okay. Father, in the name of Jesus, salamat sa dugo ng aming Panginoong Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong dugo na naglinis, ginawa kaming matuwid, kami ginawang banal, Panginoon, sa harapan ng Ama.
Salamat, Panginoon, that we are protected by the blood of the Lamb 24/7. Lord God, any works of the enemy doesn't have any room in our lives, in our family, oh God. Lord, we are protected. We are covered by your blood 24/7. That no weapon shall form against us will prosper. And every tongue that rises against us, they are condemned, Panginoon. Maraming salamat. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Father, in the name of Jesus, salamat sa pagkakataon, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, ang pag-alaala sa iyo. Lord, salamat na patuloy, Panginoon, we declare and we decree kingdom, abundance, prosperity, protection, shalom, completeness, wholeness among your people. We thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes. Sige, let's proceed sa ating offering before tayo mag-proceed sa ating first week. Let's open up our Bibles in Luke chapter 12, verse 22 to 23. Sabi dito, and he said, ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Jesus, no? Sabi niya dito, and he said to his disciples, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. For life is more than food, and the body more than clothing. Let me ask you a question, mga kabataan. What is that something in your life? Now, whenever it's present, you feel secured. I know there's something. Yung isang bagay sa buhay mo, na kapag nandyan siya, I don't know if it's a person or if it's a thing, no? Something in your life na kapag present, you feel secured. Parang kampante ka. You're relaxed, comfortable. Ano yun? Ha? Ano? Finances. Tama. Tanong ko, sagot ko, no? Ano sagot ng iba? Mother? Pwede. But when you have enough money, when there is enough, or mayroong extra, or may sobra, you feel secured. Manyaman niya ilay mamu. Ito hindi totoo. Alang kakanya, no? Kasi, the more money we have, the more secure we feel. Can we agree to that? No? There is wisdom in saving in rainy day, and this concept is not contrary to the wisdom found in Scripture. Di ba, ang sarap sa pakiramdam, kapag nangangailangan ka, meron kang pagkukuhanan. Yung hindi mo hahanapin, kung hindi mo alam kung kanino ka uutang, hindi mo alam kung sino hahanapin mong tao, kasi may kailangan ka. Whenever there is something in your pocket or in your, you are blessed financially, na every time may nagkasakit sa pamilya, meron nagkaroon ng emergency situation, nang kailangan yung emergency funds, meron kayong meron nabubunot. Tama ba? And ang sabi dito, there is wisdom in saving for the rainy day. Ano ibig sabihin nun? Kasi may mga tao, kapag may dumating na blessing na pera, dabalo nun de gastusan. No? Yung mga taong hindi sanay humawak ng pera, no? Whenever they receive something, saan ang mindset nila saan? Or ano ang una nilang mindset? Saan ko to gagastusin? Muntano SM, no? Muntala Jollibee, sali ng cellphone. Di ba? Yung mga taong hindi sanay makahawak ng malaking halaga or ng pera. Ganyan ang mindset nila. Pero ang sabi dito, there is wisdom in saving for the rainy day. Ang ibig sabihin nun, when you save up money for emergency situations, wisdom. Bukod sa practical, it's also wisdom. No? Kasi you're preparing for something else. However,
there can be a pitfall, a false sense of security. Kapag ang sitwasyon kapag ang buhay ng isang Kristiyano nakadepende na lang sa kung ano ang status niya financially, then that's false security. Ano ibig sabihin ng false security? If nakadepende ang buhay mo, pag mabait ka or good mood ka kapag may pera, pag walang pera, mainitin ang ulo mo, no? Or you're worried. Kapag you're blessed financially, ay Lord, I feel blessed, I feel secured. Paano pag bigla inalis ng Panginoon? Nilagay ka niya doon sa sitwasyon na hindi mo alam kung saan ka kukuha. No? Ang sabi dito, it can be a pitfall, a false sense of security. For Christians, tayo yun, our trust and security should only rest fully in our Lord. And alam kong hindi madaling gawin yon. Yun, wala kang nagkasakit yung isa sa family members mo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha. Ang sabi ng school, kailangan mo ng bayaran to, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Ang sabi ng nanay mo, nak, wala na akong pambabaon sa'yo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha. But for as Christians, our trust should only rest fully in our Lord. And complete and total trust and dependence on Him are not learned overnight. Sabi na, magtiwala ka sa Diyos. Sabi ng pastor, magtiwala ka sa Diyos. Po-provide niya lahat ng pangangailangan mo. Yan, pump ka kasi naka-receive ka ng something from the Lord. Pero pag mag-isa ka na sa bahay, mag-isa ka na sa dorm, paubos na yung nasa wallet mo. Lord, can I still trust? Kaya ko pa bang magtiwala? Why? Because trusting in the Lord is not learned overnight. Hindi yung, magdi-decide ako, sige, bukas magtitiwala na talaga ako sa Panginoon. Kaya may darating, wala. Kay Lord ako. Hindi siya ganon. It's a process. Di nga rinig na yun. Hindi pwedeng wala. Sabi doon. No? One of the roadblocks that will stand in that way is trusting in your own ability to accumulate wealth as your safety net. That's why, di nyo napapansin, very madalang ang mayaman na Kristiyano. I mean, multi-billionaire. Very madalang. Ibig sabihin, hindi masyado. Kapag mayamang businessman or like Elon Musk, iisip, no? Or walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos kasi they think nakapag-accumulate ako ng ganitong kakayahan, ng ganitong kayamanan dahil sa sarili ko. Sa sarili kong karunungan and not someone else, no? Which is wrong. No? Trusting in your own ability is the opposite of where our trust should be. At ngayon, di ba sabi ko sa inyo, trusting the Lord is not something that can be learned overnight. How do we get over this hurdle? How can we cultivate this peace-giving discipline of total trust, dependence, and rest in our Father? According to the Bible, one practice that will help you lead our hearts to put our ultimate trust where it should be is the practice of giving. It's not something that can be learned overnight. It's something na tinetrain ng isang Kristiyano sa buhay niya. And how can you learn to trust on God? A very good example is to practice giving. Can I hear an amen? This is especially true when we practice the principle of first fruits or percentage giving. Ginagawa natin is percentage giving. 10%. Tama? This type of giving does not wait to see what money is left and then give. But rather, give first with the trust that there will be enough left for other needs. Sabi dito, ang totoong pagbibigay, no? Hindi yung kung ano yung natira, yun ang ibibigay. Ang totoong pagbibigay, kapag naka-receive, ininatabi agad ang para sa Diyos. Nakakasunod ba lahat? Why? Because your mindset is already, Lord, lahat ng natatanggap ko galing sa'yo. So whenever I receive your blessing, I bless this financially, and then
bago ko gastusin yung para sa akin, para sa pamilya ko, itatabi ko muna yung para sa Panginoon. Why? Dahil alam ko na lahat ng meron ako galing sa Kanya. Can I hear na amen? Let's lift up our offerings to the Lord and let's pray. Hallelujah. Are you ready? Okay, let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity once again para kami makapagbigay sa iyong ministeryo. Lord, I pray for these young people, Panginoon, na inuuna ka, pinapriority ka nila sa aspeto ng buhay nila, particularly on their finances. I know, Panginoon, ikaw ang nakakakita ng kung ano yung laman ng kanilang mga puso, ano ang kanilang mga pangangailangan, ano yung mga struggles nila individually. And I pray, Lord God, that this seed na kanilang itatanim sa umagang ito, Lord, that you will prosper them, you will, the seeds will grow, they will learn to trust you by practicing, Panginoon, yung pagbibigay at pag-uuna nila, pagpa-prioritize sila, Panginoon, sa inyo. In the name of Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I declare kingdom abundance, kingdom provision in all aspects of their life. In the name of Jesus, we pray. Amen. Sige, you can go ahead and give your tithes. Yan. Okay. Now, welcome to our first week sa ating panibagong series titled One. Di ba meron na post na question dyan kagabi Sabi dito, anong idea mo about sa bagong series bukas? Iba-iba yung sagot. sabi nung isa, my idea about this series is that it will teach us to make disciples in the kingdom of God. Si number 2 naman, it will teach us to live a Christian life. And then, another comment, I think it's about na umalis tayo sa, konyo, it's about na umalis tayo sa comfort zone natin, gawin natin yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. And next, sabi dito, it's about choosing God despite of our worldly responsibilities. And last, it's about using our authority to rule, reign, and dominate. Alin ba talaga doon? Or meron bang tumama? Parang wala daw, sabi ni Ber. What is this series about? One. Ano yung one? First week daw ng ating series. Feeling ko yun nga. What is one? Let me start by reading our text for today, which is in 1 Peter chapter 2, verse 9. Sabi dito, basa, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ang sabi dun sa first part, but you are a chosen people. Do you still remember yung series na Pinili? Diba? It was preached that naniniwala ba kayo na pinili kayo ng Panginoon? Na ang Diyos ang pumili sa inyo? Parang hindi. Ulitin ko yung tanong. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang pumili sa inyo? In the kingdom of God, there is no such thing as coincidence or accident. Can you follow? In the kingdom of God, there is no such thing as accidentally napili ka niya or coincidence napunta ka dito sa church. There is no such thing in the kingdom of God. Everything happens according to the will of the Lord. So the fact that you are here, you exist, is because
ang Diyos ang pumili sa'yo. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Our title for today, di ba, we have this one series all throughout this 6 weeks. No? Maririnig nyo lagi, ano ba yung one? Ano ba yung one? Ano ba yung one? And for today, our title is Chosen for the One, Embracing Our Divine Calling. You are chosen for the one. Ano ba yung one? Ha? First, let me explain yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. No? We are not merely a product of chance or circumstance, but rather we are deliberately chosen by God Himself. This chosenness is not for our own glory or benefit alone, but for a divine purpose, to proclaim the excellencies of our Heavenly Father. Ang Diyos ang pumili sa'yo, period. Pero ang pagpili niya sa'yo, merong kalakip na purpose. Ang sabi diyan, divine purpose. Yung nakalagay na nilagay nating text sa Matthew, dun sa cover nung 1, di ba? Ang sabi diyan, make disciples to all nations. Hindi sinabi doon sa Bible na make singers. Hindi sinabi na make worship leaders. Make musicians. Hindi sinabi na make ushers to every nation. Ang sabi doon, make disciples to every nation. Which is my and your calling. Let me just clarify this, young people. Ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon is to make disciple. Ibig sabihin, to proclaim the gospel to someone else through your life. No? Through your life, you share the word of God, you make disciples of God. That's your divine calling. Hindi ang pagtugtog sa harap, hindi ang pagsayaw, hindi ang pagkanta, hindi ang pagiging leader sa church ang divine calling mo, kapatid. Can I hear an amen? These are just secondary ministries. Okay? Are we clear? Ngayon, pinili ka ng Panginoon for this purpose, which is to make disciples. Good morning, Pastor Novo. No? You are called, you are chosen for this purpose, which is to what? Make disciples. Now, ito yung question ko kanina. Ano ba yung one? Gusto niyo ba malaman? All throughout this series, ito ang magiging definition ng one. Okay? Ang sabi kanina, one vision, one goal. Yes, one vision, one goal ng church towards discipleship. That's true. But this is what one means. Okay? One could be a friend. Listen. Dito tingin. Papalipat ko na yung pintuan doon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, tingin dito. This one. Open and close. Quotation. Okay? This one could be a friend, a family member, a colleague, or a neighbor. Someone whose heart is yearning for the love and redemption found in Christ. Let me give this to you in detail. There is someone in your life who is not walking with the Lord. Sino dito yung siya lang yung Christian sa family? Magtaas ng kamay. Taas ng kamay. Patingin. Once again, sino dito yung siya lang yung Christian sa family? So si Ver pala, Christian yung family niya, ne? Uwi ka magtas gamot eh. Ne? Naglilista siguro siya ng mga pa-order mamaya sa Solomon. Patingin. Sino dito yung siya lang yung Christian sa family? Raise your hand.
There is someone in your life, I'm talking to you, mga Christians, lone Christians sa family. There is someone in your life who is not walking with the Lord, who might not even know Him, but also, yung one na to could also be someone na kilala ang Panginoon, who is like straight away but is not making God a part of their life and engaging intentionally with that person. Merong sa environment mo, meron dalawang tao. Isang kilala ang Panginoon, isang hindi. Ganun lang siya kabili. Ganun lang siya kadaling intindihin. Totoo? Isang kilala ang Panginoon, isang hindi. Etong hindi kilala ang Diyos, as in he has no idea about what Jesus did. Or he has idea about what Jesus did, pero hindi si Jesus ang sentro ng buhay niya. Merong something else. He can be a previous Christian na nag-backslide. He can be a self-proclaimed Christian. Ay, Christian ako. Friend, Christian ako. But he's not living according to the will of the Lord. Malayo ang puso niya sa Diyos. Or someone who has literally no idea what church is. That's your one. Understand? That's your one. So, ibig sabihin, lahat dito, merong one. Ngayon, meron ng mga kuro-kuro dyan sa isip niyo, sino ba yung one ko? Meron ng tumatak, alam ko, nung binanggit ko yung definition ng one, something entered your mind, ngayon nag-iisip ka na. Sino ba yung sinasabi ni Kuya Sam? Sa buhay ko hindi sa buhay ng katabi mo. Do you understand? One. There are people here na nung narinig nila yung definition ng one, meron agad pangalan pumasok sa isip nila. Meron din naman ilan sa inyo, question mark. Probably you're asking the Lord, Lord, sino ba tong one? Sino ba si one? Hindi one na J-U-A-N, no? One, O-U-N-E, O-N-E. Probably you're asking the Lord, Lord, hindi ko alam kung sinong binabanggit ni Kuya Sam. Hindi ko alam kung sino to. But please reveal it to me. This is what the series is about. Why? The reason why you get to know the Lord, ikaw ang una nakakilala sa Panginoon sa pamilya mo. Ilang kayo magkakapatid? 10, Kuya Sam. Doon sa 10 na yon, ikaw ang pinili ng Diyos na unang makakilala sa Kanya. Meron dahilan. Hindi coins, hindi nagkataon lang. Meron at merong dahilan. Can I hear na amen? Mamaya, reveal natin yun, ha? Sabi dito, one could be a person who knows Jesus or someone who does not know Jesus. And as what I've said in the sa introduction, our divine purpose, our divine calling is to share the gospel, which is to make disciples of all nations. Hindi sinabing make disciple of one nation lang. Sabi of all nations. No? The reason why the Lord has given you this gift, itong divine calling na i-share ang kanyang salita, is para ilapit lahat. Ilapit yung mga taong malayo sa kanya. Ilapit hindi ko sinabing iligtas. Ang tanging makakapagligtas lang sa kanila ang Diyos. Ang role mo, ilapit. Ang role mo, ipakilala. Ang role mo, i-introduce kung sino ba ang Diyos. That's why if you're, okay, meron na akong one, Kuya Sam, then encourage ko siyang mag-attend sa church. And then, nag-attend sa church, pero wala ka nakikitang pagbabago, nadi-discourage ka. Hindi mo trabaho na baguhin ng isang tao, kapatid. Ang trabaho mo, ilapit siya sa Panginoon. Ang Diyos ang babago sa kanya. Kuya Sam, manghirap kasi Di ba? Ang hirap, lalo na sa sitwasyon ko ngayon,
school, bahay, school, bahay, school, bahay, church lang ako. Wala akong masyadong introvert ako. Hindi ako mahilig lumabas. Hindi ako masyadong friendly. Pero may pamilya ka. This series, hindi porke nasa youth service tayo, ang goal mo lang is someone who is within your age. Yung range ng age ninyo. Teenagers to early 20s. It can be your mom. It can be your dad. No? It can be yung ate mo o yung mas nakababata mong kapatid, yung lola mo. Kuya Sam, hindi kasi ako friendly pero may pamilya ka. And if your family has not known the Lord up to this time, did you know that there's always a time for everything? And we are introducing this series, we're not trying to force, no? Na, kailangan mayroon ka madala dito sa church na isa. We are not trying to force this concept sa inyong mga kabataan. But we're introducing this dahil alam namin kapag ginawa namin ito, the Lord will open doors of opportunities for you para ma-share ang salita ng Panginoon sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga classmates mong hindi pa kilala ang Diyos. We are after these doors na bubuksan ng Panginoon. Nakakasunod? It's not, alam nyo kasi sa ibang, hindi lang 1, but 12. Hindi lang 1, but 3, sometimes 3. Pinakamaraming alam ko, 12. They are, introducing this concept of 12 kasi si Jesus daw ang magiging disciples, it was 12. So they are teaching this congregation nila. Churches are actually it's not just a single church, but a group of different churches na nag-create ng organization to actually prioritize discipleship sa mga churches nila. And it was a boom. No? They multiplied drastically. Pero at the same time, meron din mga feedback na kung nape-pressure sila. Kasi in a span of, say, 3 months or in a span of 6 months, kailangan makapag-produce ng 12 na gaya mo. Imagine, 6 months. So, ibig sabihin, tagdadalawa kada buwan. Tama? So, mga classmates ko, mga kilala ko noon, they are struggling. No? They are under this immense pressure. Kasi pag hindi sila nakapag-provide, pananagutan. No? But we are introducing this concept of 1, not to pressure you guys, di para i-pressure kayo, but to actually wait for these doors na bubuksan ng Panginoon. Sino dito gusto makakilala ang buong pamilya niya makilala ang Lord? Gano'n yun na ba ito katagal pinagpipray? Since the beginning of time, Kuya Sam. Since na makakilala ko sa Kanya, iniiyak ko sa Panginoon, niluluhod ko sa Panginoon na one day a-attend kami ng church, isang buong pamilya. Na one day, hiwalay man ng youth at saka main service, pero pag Christmas service, nai-imagine ko, maaga kaming gigising. Ang uunahin namin, hindi yung handa, hindi yung kung ano-anong reunion, kundi sabay-sabay kami pupunta sa church para magsimba. I am dreaming of that one specific situation in my life. And I've been praying for that, Kuya Sam, since nung nakakilala ko ang Panginoon. Ang tanong ko, kapatid, gaano mo na ba katagal yan pinapanalangin? Sabi ko nga, there is always a time for everything. What if this is the time? What if this is the perfect time? After all, you know how it means to walk in darkness. Nung hindi mo pa kilala ang Diyos, alam mo kung anong klaseng buhay meron ka, anong klaseng bibig meron ka, anong klaseng habit meron ka, anong klaseng kaibigan ang meron ka. Alam mong unang-una, ikaw naman na kinakausap ko ngayon, ikaw na lumayo sa Panginoon,
pero nakabalik. Muling binalik ni Lord sa presensya niya. Alam mo ang pakiramdam na malayo sa presensya ng Panginoon. Do you pray for your loved ones? Hindi lang, Lord, i-bless mo si mama, si papa, yung negosyo namin, yung trabaho nila. Lord, I pray that one day, according sa perfect time mo, Panginoon, that one day they will get to know you. Sino dito yung may ganong klaseng panalangin? Ngayon, mga bagong Kristiyano naman ang kausap ko ngayon. No? You feel on fire, you feel love, you feel released, you feel yung freedom na binigay sa inyo ng Panginoon. Imagine, what if yung nararamdaman mo ngayon, nararamdaman din ng nanay at tatay mo, ng mga kapatid mo, ng lola at lolo mo. Imagine kung anong klaseng joy, kung gaano kaganda yung ngiti nila, kung gaano sila nabigyan ng panibagong pag-asa. If they are feeling the same feeling na meron ka ngayon. Kuya Sam, ang hirap kasi na mag-share. No? Ang hirap kasing mag-open up, alam mo yon, doon sa taong kilala ka. Ito yung pagkakakilala na sila sa'yo. And then, all of a sudden, tatanungin mo sila, kilala mo ba ang Diyos? Minsan nakaka-receive tayo ng tutumo yan. Pastora na ka bangin? Kalalapit ka ako, puta masilab ko. Ang hirap kasi, Kuya Sam, na mag-open up about kay Lord sa mga taong malapit sa akin. Actually, if you're having a hard time, no, introducing the Lord sa mga kasama mo, pamilya mo, one way of reaching that goal is by curiosity. Everybody say curiosity. It usually starts, or one having a curiosity or a question about something they've seen in you. Curiosity. Pag curious ka, parang napapaisip ka, ano ba nangyari dito? Kapag curious ang isang tao, they have questions na kailangan ng sagot. Pag curious sila, ibig sabihin, meron silang napansin. Totoo? Pag curious ka sa isang bagay, may napansin ka. No? Some people will start by just having this question about something they have seen in you. Parang, alam ko tong si Ver, pag Sunday, alas 10 na ito nagigising Bakit every Sunday ngayon, alas 6 pa lang, gising na? Or bakit, si ganito, instead na pagkagaling sa school, magpahinga, bakit pupunta siya somewhere else? Sabi niya sa church. Hindi naman siya ganyan dati. Dati mainipin to, magagalitin to. Hindi ko pwedeng asarin to. Bakit ngayon parang humahaba yung pasensya niya? Dati, tamad to sa bahay. Utusan mo, ang puwata na mo. Pero bakit ngayon, kapag may inutos ako sa kanya, kaagad sumusunod siya? Eto pa, hindi na nagre-reklamo. Ako na naman. Curiosity. Ibig sabihin, meron silang nakikitang pagbabago sa inyo. I think that's one of the most effective ways of introducing kung ano yung na-receive mo sa Panginoon. 'Di ba? Ang sabi sa inyo mga nabaptize,
old has gone, the new has come. The old you has passed away. Nung nilubog ka sa tubig, that symbolizes yung dating ikaw na matay na. At nung iniahon ka sa tubig, binigyan ka ng bagong identity ng Panginoon. Yung identity na talagang niloob niya para sa'yo. Kaya huwag kang magtaka kung one day mapansin ng nanay at tatay mo, bakit parang hindi ko na siya kilala? Parang ano na siya, parang ibang tao na siya. Positively speaking. Bakit dati ganito siya, pero bakit ngayon, hindi niya na ako hinahayaang na high blood. Hindi niya na ako inaaway. Huwag kang magtaka. Hindi yan katakataka. That is something to be expected. Kasi, hindi na nga ikaw yung nandyan. It's someone else. Ikaw, ito yung totoong ikaw. Out of curiosity, the Lord can open up doors. Nak, saan ka punta? Sa RRF. Talaga? Anong oras ka uwi? Mga 5 p.m. Sinong kasama mo? Yung mga RRF members. Pero dati, noon na ka na mamunta. Naano kang oras muli. Nino nga be mo. Pero ngayon, malumanay, no? Kapatid, huwag kang magtaka. And if you're struggling to open up to someone about the Lord, about sa pamilya mo, this is the best way. Kung ano ka sa church, ganun ka din sa bahay. Masipag ka sa church, umaga pa lang nandito ka na. Sa bahay, masipag ka din. Maaga ka pang gumigising para tumulong sa mga gawaing bahay. Mahirap bang gawin? Sa una. Can I hear na amen? Young people? Alam nyo, nung buhay pa yung papa ko, kasi his first ministry was a youth pastor. No? Share ko lang. Alam niyo bang yung mga kabataan na hinahandle niya? Ang mga parents nagsusumbong sa kanya kapag kapag may something na ginawa yung anak nila sa bahay or sa school. Ang tinatawag nila lagi, yung papa ko. Wherein they are the parent, they are the mom and the dad. So supposedly, ang pagdidisiplina is falls under their responsibility. Tama? Kasi sila yung magulang. Pero, every now and then, nagkabagsak sa school, or mayroon siyang ginawa, something, susumbong yung mga nanay sa sa papa ko, youth pastor. Totoo. Tapos pag andun na sa church na, Ethel, mag-meeting tapot. Alam niya na, alam na nila nun kung ano ibig sabihin nun. Ibig sabihin meron kang ginawang hindi maganda. Totoo. No? Kasi, bakit nagiging ganun sitwasyon nila? Kasi, iba sila sa bahay, iba sila sa church. Masipag nga sila sa church, pero pagdating sa bahay, di naman tumutulong sa gawaing bahay. Tapos makita na natin mo, no ka munta? Munta ako church. Uya ka pa man may malis Uya ka pa man may glinis Munta na kapin church. Yun yung nagiging reason kung bakit. Nakamumunta kin church. Tas ka pa mo gamat ka rin. Maglinis ka pa mo ka rin. Potang kay kinit. Di ba? Why? Kasi iba yung ikaw na nandito sa church versus yung ikaw na nandito sa bahay. Best way, one of the best opportunities to share the gospel, curiosity. Amen? And God makes the right timing for these questions and conversations to happen. There's always the right time, the right place, and the right moment para i-share ang gospel. But it's more than an opportunity to speak. Friends, you know what it's like to be walking in darkness, kagaya ng sinabi ko kanina. This darkness all around us, of all things that are going in our world, and we can get lost in the darkness. Di ba kapag papasok ka sa isang kwarto na walang nakabukas na ilaw and then madilim, it's very difficult to navigate. Tama? Kasi wala kang nakikita
Why? Kasi madilim. Kaya nung wala ka pa sa Panginoon, walang direksyon ng buhay. Walang purpose. Why? Hindi mo alam kung paano mag-navigate. Pero nung nakilala mo ang Diyos, sabi dito, Jesus is the light of the world. Right? When you were in the darkness, ibig sabihin, hindi mo pa kilala ang Panginoon. Nakakaramdam tayo ng mga overwhelming situations, lagi tayong nagdududa, no? Hindi natin alam kung anong gagawin natin. The bottom line, hindi natin alam na pinili tayo ng Panginoon. Pero nung nakilala mo siya, no? Alam mo na pinili ka niya out of the billions of cells in the body. Ikaw ang pinili ng Panginoon na mag-manifest in flesh. Right? Mga science major, if you're still with me. No? Out of all the billion cells in the body, isipin mo, He purposefully, intentionally chose you. Ang sabi ng Bible, Jesus is the light of the world. And you are also the light of the world. The light cannot be overcome by the darkness. Kahit gaano pa kadilim ang isang lugar, kapag nagsindi ka ng isang lighter or ng isang kandila, imposibleng hindi mo mapansin. Tama? Or a flashlight. Or your phone. Kahit yung screen lang. Let's say, patayin natin lahat to. Sabihin ko kay JC, buksan mo yung phone mo. Imposibleng hindi mo mapansin. Why? Because the light cannot be overcome by the darkness. But the light, sabi dito, the light cannot be overcome by the darkness. And the light overcomes the darkness itself. And so, as Jesus is the light of the world, you as God's chosen people are a light into this world. Can everybody listen? Yung mga nandun. Listen. And so that's where people see and become curious about how we navigate through dark times. Isa rin, again, example sa curiosity. Meron kang pinagdadaanan. Alam ng mga kasama mo, alam ng pamilya mo, alam ng mga klase mo na meron kang pinagdadaanan. Pero hindi halata sa'yo na meron kang pinagdadaanan. Curiosity din. Parang, alam ko may pinagdadaanan to, bakit ganyan siya mag-respond? So they will start asking you questions. Saan ka ba humuhugot ng lakas na loob para gawin yan? Hallelujah. You're one. Again, it could be someone who has known Him and has been raised in faith. But eventually, he is now walking away, straying, and has no connection to the Lord. It can be that one. No? But if you know someone that is walking in darkness, our responsibility, young people, or our calling is to bring them back. Bring them to know Jesus. Gusto niyo ba na darating ang araw, kunyari nandun na tayo lahat sa piling ng Panginoon, andun ka, kasama ka sa presensya ng Panginoon, nagpupuri ka, sumasamba ka. Pero yung mga mahal natin sa buhay, they are somewhere else. Gusto ba natin yon? Of course, hindi. Kung nasan ako, gusto ko nandun din sila. Kung sino ang Diyos ko, gusto ko hindi ng Diyos ngayon Diyos nila. Kung paano ako nabago, gusto ko ganun din sila mabago. And you can do this by start praying, Lord, open a door.
Open my heart, open my mouth, so that I can show forth yung mga excellencies and the good news na dala-dala mo. Kung paano mo ako binago. Start praying. Tingnan mo yung katabi mo. Start praying. Sabi mo sa kanya, start praying for your one. If I will ask you now, sino ba yung one mo? Kung tatanungin ko kayo ngayon, say, Charlize, sino ba yung one mo? Do you have the guts to say out their name? Ethel, sino yung one mo? Or Tos, sino yung one mo? Do you have the confidence na sabihin yung pangalan niya ngayon? If not, Dab, sinong one mo? Classmate ko. At least meron na. Nakakasabay? Yung iba, they can identify them easily eh. Sabi ni Ethel, mama ko. Anong pangalan ng mama mo? Ha? Ano? Alam ko lang kasi nickname eh. Selly. Some of you can identify, can publicly say their names out loud. Sino yung one mo? Si Selly. Yung iba naman, sino yung one mo? Classmate ko. Sino yung one mo? Yung nanliligaw sa akin. Sino yung one mo? Yung kapitbahay ko. Sino yung one mo? Yung nakabanggaan ko sa bus. Ano yung K-drama? Sino yung one mo? Yung kabasketball ko. No? If you can't say their names, state your relationship. Kung ano yung relasyon nyo sa kanila. At least meron. No? Sabi ko nga, no pressure. Sabi mo sa sarili mo, no pressure. No pressure. Iba naman, question mark until now. Kuya Sam, hindi ko pa alam. Then, start praying. Lord, reveal mo sa akin kung sino to. Kasi lahat tayo, merong one. Imposibleng wala. No? Start praying. Lord, gusto ko siyang makilala. Reveal mo siya sa akin, Lord. At alam nyo, ito dapat yung pinag-uusapan sa church, pagdating sa church. Let's say, no, dumating na yung mga kupang, tapos dumating na yung mga San Nicolas, si Jen at saka si Gab. Uy, Gab, sino yung one mo? Kumusta kayo nung one? Ni one mo? Yun, lumabas kami nung Sunday, nagkape kami. Tapos nag-share siya sa akin ng ganito, mga something sa buhay niya. Uy, ikaw, kumusta naman yung one mo? Medyo hirap pa ako eh, pero I'm going there. Yun ang dapat pinag-uusapan sa church. Hello? 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 Hindi yung, uy, kumusta ni Kai? Ay, Lina pa, balo mo na eh. Uy, balita ko, pumunta daw sa inyo ah. May dala-dalang chicharon. Can you imagine if one Sunday or if every Sunday, all of you are starting conversations to one another, asking, kumusta yung one mo? Ano na ba yung progress? Very nahihirapan ako, pwede mo ba akong tulungan? Tel, nahihirapan ako, pwede mo ba akong tulungan? Turuan mo ako ng mga, mga techniques. Imagine one Sunday if lahat ng kabataan dito ngayon, na nandito ngayon, ganun ang pinag-uusapan ninyo. And can you imagine if all of you na nandito ngayon, ganun ang panalangin ninyo? Ilang kayo dito ngayon? Let's say 40, 30 plus. Imagine one Sunday, there's another 40 souls coming here.
Ako lang ba yung nag-i-imagine? Hello? Hindi issue dito kung bago ang Kristiyano or luma. Luma, ne? Hindi issue dito kung nakakakilala mo lang sa Panginoon. Hindi issue dito kung leader ka sa church. Hindi yun ang issue, kapatid. Ang issue ngayon dito, are you accepting the challenge? Are you accepting your divine calling? That's the question. You're 30 plus kayo, 40 kayo, 40 plus kayo dito. Imagine, next Sunday, there's another 40 souls occupying these seats. Hello? And then the next Sunday na naman, there's another 80 souls naman that are occupying these seats. Why? Dahil nag-start kanino? Sa'yo. Ayaw nyo ba nun? Nag-stronger together tayo, 160 kayo. Hindi lang stronger together, nag-a-aspire na magdala kasi may corresponding percentage. Ayan, naging bunga natin sa Stronger Together, sila Jessica, ang pangalan ni Jeric, si Gia. Yung iba naman, hindi galing sa Stronger Together, but alam mo yon, hindi lang Stronger Together ang season of discipleship. Discipleship is every day. That's why gusto naming babago yung mindset ng mga kabataan dito. It doesn't matter if bago ka or dati ka ng Kristiyano. It doesn't matter if a leader ka or hindi ka leader. It doesn't matter if tahimik ka or maingay ka na ano. Hindi yun yung issue, kapatid eh. No? And maybe, I know, there's someone here, or some people here, na hindi lang one, but once. Sino may gusto nun? Hindi lang one. You don't just stop at one. You go after the ones. But, as a stepping stone, start by reaching your and recognizing your one. At kapag na-overcome mo yan, kapatid, hindi lang one, once, or hundreds, or if you are really called for this purpose, thousands. Can you imagine the power of God at work in His people, actively praying for people to come back and to know Jesus as His Savior? Sabi ko nga, how do you pray? What do you pray every day? Now that we are under this series, no, na-open ng kaisipan mo na, Lord, ang salvation pala hindi lang para sa akin. Ang salvation pala sinishare. No? Sinishare sa iba, sa mga mahal ko sa buhay, sa pamilya ko. Na-recognize mo ngayon, na-open ang kaisipan mo sa ganong klase ng konsepto. Ngayon, you started praying for these people na prospect mo. Na gusto mong makilala rin ang Panginoon. And then, from there up to kay Nicole, no? Every day, these young people are praying for these souls, lost souls. You amongst yourselves, you're praying for these people na nakilala sa Panginoon, na lumayo, na Lord, ibalik mo sila sa pamamagitan ko. Imagine if every day ganon ang panalangin ninyong mga kabataan every day. Can you imagine the power of the Lord working in your life? Kung gaano earth-shattering or heaven-shattering event yung pangyayari na yon by just praying for your one. Yes, it's powerful that a single person prays for the souls of everybody. But it's even more powerful if all of you will pray for these souls. If you will pray for your ones. Baka mismong langit na ang bumigay.
Di nila tayo tinatantanan. Mike Enriquez, nagpadala na ng armies ang Lord kasi ayaw mong tantanan, ayaw mong tigilan sa panalangin. Lord, gusto ko makakilala din sa inyo si Mama, si Papa. It doesn't have to be confined sa youth service. It can be someone that is older than you. Bring them here. Right? Open a door. Lord, open a door. And once they're here, somehow we can take over. And then tulungan tayo. Can I hear an amen? Sino dito yung nakakaramdam ng parang something brewing sa puso niya ngayon? Yung parang kumukulo siya ngayon na one day I know sasabog at sasabog to. One day, nag-uusap kayo ng beshi mo sa church. Anong pangalan nung one mo? Pedro. O ikaw, anong pangalan nung one mo? Maria. Ah, sige, pagsasama ko siya sa prayer items ko. Ay, sige, pagpipray ko din si Maria. Imagine, alam niyo yun, yung kumbaga, responsibility for that person doesn't just fall upon you, but also tinutulungan ka ng mga kasama mo. Kasi naging ganun din yung mindset nila. And that's what we're trying to break. What we're trying to introduce sa inyong mga kabataan ngayon. Have you ever felt, nung bata kayo, pag maglalaro kayo sa labas, or ewan ko kung na-experience nyo pa yun kasi nasa digital age na kayo. Sino dito yung mga nakapaglaro sa labas? Yung mga umakyat sa puno, yung mga nagsalambitin sa kung ano-ano, yung umakyat sa mga buhanginan. Na-experience. Tapos, there's one time na naglalaro kayo sa labas, pero ayaw kang isali. Alright. Diba? Yung parang wala ka namang ginawa sa kanila, pero di ka nila bate. Yung gusto mo sumali, ay yali. No? Kaya ka pa. Diba, yung sa iba sa inyo, umiyak na. Muli na ako. Yung iba, susumbong sa nanay. No? Pero, there's this one very strange memory sa akin nung elementary days ko. Kasi hindi ako sporty eh. Alam niyo yan, hindi ako mahilig sa mga larong moro-moro, baluyita. Yung merong base, tas tatatakbo ka. Touching ball. Alam niyo yan. Yung batuhan ng bola. Kasi dun sa kung mga galing central dito, dun sa pinakalikod, dun sa area nun, sa may mga manggahan, nun dati open space yun. And every recess, every before mag-start ang klase, lagi kami naglalaro dun nung, alam mo yun, yung touching ball, yung batuhan. Kapag nasa lumo, may buhay ka. Pwede kang bumuhay ng isang no? Lagi. And ako kasi, hindi ako mahilig sa ganon. So, there was this feeling of, alam mo yun, parang loner, parang hindi ako belong. Kasi lahat ng kalalakihan, ng mga classmates kong lalaki naglalaro, ako lang yung hindi. No? And there this one time, nag-decide ako, gusto kong itry. So sabi ko sa kanila, isali ako. Marunong ka ba? Di ka nga umaalis sa upuan mo, puro ka libro. Marunong ka ba? And then there's one time, I don't know ano nangyari, basta tinanggap nila ako, sige, sali ka. And suddenly, I felt that, yung, alam mo yun, sobrang tuwa, kasi finally, napili ako. Somehow before, hindi ako part ng grupo. Hindi ako part ng pamilya mo, Lord. Pero ngayon, napili mo ako. Sobra yung joy. Higit pa dun sa feeling nung nakasali ka dun sa larong touching ball. Higit pa dun sa pakiramdam na, di ba, kung yung mga nagtatrabaho dito, before kayo nagtrabaho, nag-apply kayo. Merong mga times na na-reject kayo, hindi kayo pumasa sa interview. Pero nung sabi na, sige, start ka na sa Monday ha, ikaw yung napili para sa posisyon na to.
iba yung galak, iba yung fulfillment. Ikaw yung napili. Out of all these people na nag-audition, na nag-apply, no? Ikaw ang napili for that position. Iba yung joy. Same way, dati wala kang tinuturing na pamilya. May pamilya ka nga physically, pero malayo yung relationship ninyo. But there's one time, nakilala mo ang Panginoon. Pinakilala ka niya, inintroduce ka niya sa pamilya niya. Inaccept niya yung dating ikaw. Pinatawad niya lahat ng mga kasalanan mo. And then sabi niya, anak, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Ako mismo ang pumili sa'yo. No? Sabi ko nga, Lord, or pray for doors to open. Pray for those to open. You plant the seed, the Lord makes it grow. You plant the seed, the Lord makes it grow. Anong kailangan mong gawin? Magtanim. Gusto mong umani? Kailangan mong magtanim. At kung paano lalaki yung seed na yan, hindi mong problemahin. Sa ngayon, Kuya Sam, imposible. Parang I don't see any chance or opportunity. Sabi mo lang. Sabi mo lang. And one day, ilang taong kayo ngayon? 20s? Teenager? One day in your life, kapag dumating na reach nyo na tong edad nyo na to, one day, Ver, or Gab, one day you will get back to this time na, alam niyo yan, sa pamamagitan ko, ginamit ako ng Lord para itong mga taong I treasure right now, makakilala sa Kanya. What a journey. One day, you will look back that these people that are now raising their hands in front of you, sumasamba sa Diyos, sa harapan mo mismo, na dati hindi nila ginagawa. Na dati ang buhay ganito, pero binago ng Panginoon. One day, you will look back at wala ka na lang masasabi, mapapamangha ka na lang. It was one heck of a journey. And you recall the feeling, Lord, ganito pala yung pakiramdam, no? Kapag ginagamit mo ang isang tao para i-introduce ka sa kanila, ganito pala yung pakiramdam, no? Gusto ko pa. Lord, gusto ko pa. Jesus said that you would lay down your life for your friends. My question is, will you do that? Some of you, yung ones nila naisip nila on their minds are their friends, closest friends. Have you ever had this question na tinanong sa'yo, kaya mo bang ilaan ang buhay mo para sa mga kaibigan mo? Naitanong na ba sa itong tanong na to? Sino dito yung may mga ka-close sa church? Diba? Lahat tayo meron. May mga kaibigan. Question is, would you lay down your life for your friends? Si Gab at saka si Ver. Ver, kung ikaw tatanungin kita ngayon, kaya mo bang ibigay yung buhay mo para kay Gab? Sabi niya, sabihin mo. Gab, same way. Ethel and Majoy, kaya mo bang ibigay yung buhay mo para sa kanya? Kaya mong ibigay yung buhay mo para sa kanya? Parang tinatawanan niyo ako parang di kayo seryoso. Di ba? Parang, Kuya Sam, masyado namang malalim yung tanong mo. What if ito ang hinihingi sa'yo ng Panginoon? Why? Because making disciple is not just, oy, sama ka sa church, halika dito. Introduce kita kay Lord, introduce kita sa RRF. Sometimes lalapit sa iyo yan.
Ganito yung pinagdadaanan ko. Kaya mo bang maglaan ng oras mo para tulungan kung sino man yung tao na yon na lumalapit sa'yo? Discipleship is not just, halika dito, sama ka sa church. These questions will be asked. There will also a time na na somehow maiinis ka. There will be many times na yung patience mo matitest. Lagi na lang kitang nire-remind. Aga ka magising, ganyan-ganyan. No? Matitest ang patience mo. Recognizing your one, recognizing your life, recognizing His life, accepting itong mga challenges na papasok. Kaya sabi ko sa inyo, dapat ipag-pray. Kapag nagsimula na yan, wala nang atrasan. No? And then one day, makikita mo na lang, bunga mo, yung mga katabi mo sa upuan, bunga mo, yung mga kasama mong nagko-commute, papunta ng church, bunga mo, yung mga kasama mo sa RRF. Why? Nag-start sa'yo. Pero let me give you a warning. There is urgency in this mission. We have time, we still have time, but we are also running out of time. Baka kasi iba sa inyo, siguro darating din yung time, makakilala rin yung parents ko. Yes, there's still time, pero paubos na. Malapit na dumating ang Panginoon. At kapag dumating ang Diyos, no, na yung mga mahal natin sa buhay, yung once na yan, hindi pa natin sila nailapit. It's too late. No? There is this sense of urgency sa mission natin. And we cannot afford to be complacent or indifferent. Every moment presents an opportunity to demonstrate the love of Christ and to share the hope that resides within us. Let's see, itong one mo. Wala kang sasabihin sa kanya, no? Nag-open ng opportunity sa Lord na nakapaka-fellowship mo siya. Matagal mo na siya hindi nakakasama, pero biglang dumating yung time, pareho kayong libre. And then biglang nakapag-start ng conversation. Unintentionally, wala kang binabanggit sa kanya about kay Lord, about anything about sa church. But then, you started praying for this person and then somehow ayaw siyang patulugin ng Lord. Ayaw siyang patulugin ng Diyos. Wala ka naman binanggit sa kanya, no? Nangyayari to. Hindi sila nakakatulog after kanilang makatagpo. Kasi merong something na sila mismo hindi nila ma-explain, kaya ang gagawin nila, kailangan nilang itanong. Ano ba itong nararamdaman ko kapag ikaw yung kasama ko? There's something na brewing din sa puso ko na alam kong ikaw lang ang may kasagutan. But again, this is an urgent mission. Pero ito ang bonus, kapatid. No? We do not embark in this mission alone. Everything that we do, everything that we need to say, everything that we need to pray, no, ask the Holy Spirit to empower us for every task. Kaya din napansin, sunod-sunod yata yung series natin. Parang may order. Hindi ba napansin? Inintroduce si Holy Spirit, no? Tapos pinalaya kayo, inuna kayo. Ngayon naman, magpapalaya kayo ng iba. What a journey. At pag alam mong kasama mo ang Diyos, alam mong ginagawa mo to para sa purpose niya, walang dapat ikatakot. Again, sabi mo sa sarili mo, no pressure. Tumayo tayong lahat. The question now is, are you accepting the challenge? Are you
accepting the call. If there are people in your life, your family or mga kaibigan mo na hindi pa kilala ang Diyos, gusto niyo ba one day kasama natin sila sa church? Of course, no? If there are people in your life who kilala ang Panginoon, but then they went astray, napalayo, ayaw ba natin na tayo ang gamitin ng Panginoon para ibalik sila sa presensya ng Lord? And one day, no, pasasalamatan ka ng mga tao to, salamat na kasi binalik mo ako. Ikaw yung, sabi dito, you are instrumental in bringing me back to my faith. Sabi ng isang kabataan yon. No? Let's raise our hands. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name. We praise your name, Jesus. Lord, talagang mabuti ka sa aming mga buhay. Lord, thank you for sustaining us. Thank you for guiding us. Truly, hindi namin may enjoy ko anong buhay na meron kami ngayon kundi dahil sa iyo, Panginoon. Thank you for being our Savior. Thank you for going to the cross and dying for my sin. Thank you for giving me a new life. Thank you for taking me with you. Thank you for giving me an eternal life. At na-witness ko to, naramdaman ko to in all of my days. Dumating ka, you have rescued me here. You have been my helper. You've been my friend when everybody else rejects me. Holy Spirit, you've been my advocate. Holy Spirit, you've been my helper. Ikaw yung nagka-counsel sa akin every single time na hindi ko na alam kung anong susunod na gagawin ko. Heavenly Father, you've been my provider. Jesus, you have been my sustainer. Sa lahat ng stress, pressure, sa work, sa studies, you have been my sustainer. And today, I want to share those things to these people that are very dear to my heart. Today, I want to share this feeling that being accepted, yung feeling na meron akong maasahan, yung feeling, Panginoon, na meron gumagabay sa akin. I want to share this to these people that are very dear to me. I want to share the gospel. Lord, if right now there are still question marks in my mind, I still don't know who these people are, Lord, reveal their names to me. Reveal their names to me. And Lord, we pray for doors of opportunities, Lord, para ma-share namin ang salita mo sa kanila. And one day, we will look back. Just witness, Lord, kung paano mo kami tinala sa sitwasyon na to. We will forever be grateful. Dahil ikaw ang tumagpo sa amin at hindi kami ang nakahanap sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang humanap sa amin. Ikaw ang tumagpo sa amin, Panginoon. Doon sa lugar, doon sa sitwasyon namin before, ikaw ang nakahanap sa amin. And Lord, we also want these people to experience that. Salamat, Lord, dahil kami ang pinili mo. Salamat dahil ako ang gusto mong gamitin for this divine calling, for your divine purpose. And we are accepting the challenge today. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Starting today, I will start praying for my one. And people will see, people will witness
your glory, yung kabutihan mo sa puso, sa buhay ko, and also sa buhay, Panginoon, ng mga kaluluwa na idadako mo pa sa lugar na to. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. We draw strength from you. We draw strength from you. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen.